Alam mo, sa pagmamahal, hindi mo dapat minamadali ang isang tao. Hayaan mong mabuo ng dahan-dahan ang pagmamahal na hinintay kahit matagal, pero ang mahalaga, tunay. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa panibagong araw, akala ko nagbibiro lang si tatay na magpapacheck up kami. Kaya lang ito, maaga niya akong ginising kasi aalis kami patungo sa Maynila. Kasi ipapacheck up ako ni tatay. Madilim pa nung umalis kami. Hinahanap ko nga yung kaluluwa, kaya lang di ko makita. Isasama ko sana eh. Kaya ito, nung umalis kami ni tatay, natulog lang talaga ako sa biyahe. Nagising na nga lang ako na nasa ospital na kami. At eto, ipina-check up na ako ni tatay. Puro mga interview ang nangyayari. Ewan ko ba? Pero madaming tanong ang kailangan kong sagutin ng tama. At nang matapos ang check-up ko, naghintay na lang ako ng resulta kung okay pa ba ako o hindi. Pero alam kong okay lang ako. Wala naman talagang problema sa akin. Yung kaluluwa lang ang may kasalanan kung bakit ako nagsasalita ng mag-isa. Kasi di naman nila nakikita at nakakausap yung kaluluwa. Ako lang talaga. At habang busy si tatay, andito lang ako sa chapel ng ospital. Nakaupo at naghihintay. At habang naghihintay, may isang lalaki na pumasok sa chapel. Parang kasing edad lang siya ng tatay ko. Tapos, bakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata. At tila ba, may malaking pagsubok ang dumadaan sa buhay niya. Pagpasok niya, dumiretso siya sa harapan at lumuhod siya sa altar. At sa paglipas ng mga sandali, pinagmamasdan ko lang siya habang naririnig ko ang bawat niyang paghikbi. Kung ano man ang pinagdadaanan ng taong yun, sana makayanan niya. Kasi parang tila ba, hirap na siya. Naawa tuloy ako. Parang gusto ko siyang lapitan at yakapin. Kaya eto, di ko na napigilan. Nilapitan ko siya tapos eto, naupo ko sa tabi niya at hinagod ko ng kamay ko ang balikat niya. Manong, okay lang po ba kayo? Wika ko tapos eto, tumingin siya sa akin at napansin ko kaagad ang mga luhang umaagos sa mga mata niya. Agad niyang pinawi ang mga luha sa kanyang mga mata. Tapos, ngumiti siya sa akin. Okay pa naman. Kinakaya ko pa. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Manong, kung ano man po ang pinagdadaanan nyo, malalampasan nyo po yan. Basta magtiwala lang po kayo na malalampasan nyo mga pagsubok na dumadating sa buhay nyo. Salamat, iho. Sana nga masagot na mga panalangin ko. Manong, okay lang po ba magtanong? Ano po bang nangyari? Okay lang naman, iho. Yung nag-iisang anak ko kasi, na-aksidente siya.
Hanggang ngayon di pa nagigising. Halos kasing edad mo lang siya at napakabata pa niya para danasin ang ganong bagay. Hala, grabe po pala nangyari sa anak niyo, Manong. Sana po gumaling na siya. Sana nga, iho. Halos 3 linggo na kasi siyang hindi nagigising, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Alam kong babalik siya. Alam kong di niya ako iiwan. Manong, huwag po kayong mag-alala. Baka nga po sa mga oras na to magising na siya. Malay po natin at biglang magkaroon ng himala. Nasaan po ba siya? Okay lang po ba na makita ko? Sana nga, iho, magkaroon ng himala. Tara, ipapakita ko sa iyo ang anak ko. Rafael ang pangalan niya at mabait talagang bata ang anak ko. Kaya lang, bago pa kami makalabas ng chapel, dumating na si tatay at nagmamadali siya. Pauwi na din daw kasi kami ni tatay, kaya eto, di na ako nakasama dun sa anak ni Manong. Kawawa naman yung anak niyang si Rafael. Sana magising na siya para di na malungkot ang tatay niya. Kaya eto, diretso uwi na kami ni tatay. At ang resulta ng check-up ko, okay naman daw. Wala daw naman akong sakit sa ulo. Kaya naman nung makauwi na kami sa bahay, diretso lang ako sa silid ko, taba, yung kaluluwa, ayun, nakahiga sa kama ko. Ang tagal mo, Noah. Wika nung kaluluwa sa akin. Bakit ba kasi wala ka kanina? Isasama sana kita. Noah, hindi ako pwedeng sumama kasi baka mapagkamalan ka talagang baliw. Siyempre, kakausapin mo ko tapos maraming makakakita sa'yo na nagsasalita ka na namang mag-isa. Kaya hindi na ako sumama. Kung sa bagay, tama ka. Pero alam mo, kanina, may nakilala ko sa ospital. Isang lalaki. Tapos may anak siyang na-aksidente na 3 linggo na daw na natutulog. Hala, kawawa naman. Ano pangalan ng anak niya? Rafael ang pangalan . Gusto ko nga sanang makita kanina kaya lang nagmamadali si tatay na umuwi. Teka lang, Noah. Rafael ba talaga ang pangalan? Parang familiar sa akin ng pangalan na yan. At eto yung kaluluwa. Tumanaw ulit sa bintana at tila ba malalim ang iniisip. Uy, okay ka lang ba? Wika ko sa kaluluwang nakatanaw sa malayo. Oo naman, okay lang ako. Iniisip ko lang yung pangalan na binanggit mo. Yung Rafael ba? Baka kapangalan mo yung anak ni Manong. Siguro, Rafael din ang pangalan mo. Ewan ko lang, Noah. Siguro nga Rafael din ang pangalan ko kaya parang tila ba malapit sa puso ko yung pangalan na yun. Alam ko na. Simula ngayon, Rafael na ang itatawag ko sa'yo. Ikaw na si Rafael. Ang tropa kong multo. Sige, ayos lang na Rafael lang itawag mo sa akin para may pangalan na ako. Rafael, dito ka na sa tabi ko. Magkwentuhan na lang tayo. Wika ko. Kaya eto, nahiga na ako sa kama. At si Rafael, nahiga na din sa tabi ko. At nagsimula na akong ikwento sa kanya ang mga nangyari sa ospital. Sabi pa nga ni Rafael, sasama na daw siya sa susunod. Kaya lang, di ko alam kung babalik pa kami ni tatay sa ospital na yun.
Pero sayang, di ko man lang nakita yung anak ni Manong na naaksidente. Pero kung sino man siya, sana gumaling na siya.